Breaking na breaking news mga kababayan. Nako po, Erwin Tulfo na Bendalo. Nagba-viral ngayon sa social media. Dahil nga po sa di umano ay kanyang pahayag na tila galit na galit sa kapatiran at ng mga organizer ng Iglesia ni Cristo. Dito mga kababayan, kumakalat po ito na kanyang sinabi di umano at talagang nagkaroon po ng malawakang diskurso at debate sa kanyang mga twirang sinabi laban sa kapatiran. Ang sabi niya di umano, ito po sa post ni Erwin Tuplok, talagang tila nawawala na sa ulirat, tila yung forma ng utak ni Erwin Tuplok, tila ngagba na. Wala na talaga sa katinoan ito mga kababayan. Ito daw di umano ang kanyang sinabi. Kapag inulit pa, ito po yung rally na surprise rally sa People Power Monument sa EDSA na dinaluhan ng halos milyon-milyon na kababayan natin, hinarang lang ng mga aso ni Dayunyor. Isipin nyo, bawat lagusan, chine-checkpoint, itatanong kung kapatid ka or Iglesia ni Cristo ka. Pag Iglesia ni Cristo, hindi pinapapasok. So dito mga kababayan, merong pahayag si Erwin Tulfo na hindi nagustuhan ng kapatiran kaya nagba-viral ngayon si Tuplok. Ito po, kapag inulit pa ng INC ang rally nila, wow, ang tapang! Talagang malilintikan na kayo sa akin. Wow, kala mo kung sino? Akala mo untouchable. Dinaig pa si Donald Trump at ni Netanyahu at ni President Vladimir Putin ng Russia. Sobrang tapang ang hambog na ito. Maniwala kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar nyo at imumudmud, ingungudngud ang pagmumuka ng mga organizer sa harap ng kanilang miyembro. Grabing tapang ni Erwin Tulfo mga kababayan. Kung ito ay legit na kanyang sinabi, kung totoo man ito, Erwin Tulfo, na sinasabi mo, ayon sa nakalagay sa post sa mga social media, naku po, Erwin Tulfo, matuto ka na sa karanasan ng kuya mo na si Ramon Tulfo, na bugbog ni Raymart Santiago sa airport dahil sa kahambugan at kayabangan nito. Nagka-black eye ang kuya mo. Tumanda ng gurang ito. Yan ang sabi ng mga batikos laban sa'yo. Mga kababayan, panoorin natin ang isang video kung saan galit na galit kay Erwin Tulfo. Mga kababayan, masakit ito. Bilang miyembro ng kapatiran, sasabihin mo na ingungud-ngud mo ang mga organizer na nagsagawa ng rally sa EDSA. Bakit mo ingungud-ngud? Anong karapatan mo? Yan ang sabi ng mga komento mga kababayan. So ito po, panoorin pa natin. Panoorin natin ang bidyong ito para malaman nyo. Ito po mga kababayan ko. Magugulat po kayo. Ito mga kababayan. Panoorin nyo ang bidyong ito. Talagang magugulat po kayo. Nasaan na po mga kababayan? Nasaan na po yung video? Ito po mga kababayan ko. Hanapin lang po natin ang bidyong ito. Ito po ang video na talagang kumakalat ngayon. Galit na galit kay Erwin Tulfo mga kababayan ko. Ito po. Sabi kay Erwin Tulfo, ayusin mo ang pananalita mo Erwin Tulfo kasi tila hindi na maayos ang pag-iisip mo. Isipin mo, ingungud-ngud mo ang mga organizer, inaano ka ba? Bakit galit na galit ka sa isinagawang pagtitipon ng kapatiran? Yun naman ay paninindigan ng katwiran. So ito po mga kababayan, ang banat ng isang miyembro, nagpakilala po na miyembro ng kapatiran, ito po. Para hindi na po tayo magsalita,
si kuya na lang ang bigyan natin ng panahon para magsalita laban kay Erwin Tulfo. Ito mga kababayan ko, panoorin nyo po. Naku, matindi po ito. Ito mga kapatid, itong sabi ni Erwin Tulfo, may nabasa ako doon sa isang post doon sa social media. Sabi ni Erwin Tulfo, kapag inulit pa ng INC rally, yung rally nila, talagang malilintikanaan niya kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar ninyo at imumudmud ko pagmumuka ng mga organizer sa harap ng kanilang mga membro. O tapang mo naman Erwin Tulfo. Ang tapang mo naman. Sa akin ka nga lang, hindi ka nauubra eh. Kung makakarating sa itong video ito, i-share ninyo. Nakita nyo mga kababayan? Kung totoo na sinabi ni Erwin Tulfo ito, kung totoo man na kanyang binitawang mga pananalita laban sa rally, parang hindi na normal ang pag-iisip ni Erwin Tulfo mga kababayan. Kung dati, nung siya ay komentarista, nung siya ay vlogger pa sa kanyang programa, ako rin yung isa sa mga naaaliw sa kanyang mga banat, sa mga kalaban niya na binibiran niya. Yung mga kurap, binabanatan niya. Yung mga walang kwentang senador, binabanatan niya. Trillanes, Hontiveros, Kiko Pangilinan, Manang Lenny, binabanatan niya. Puring-puri si Tatay Digong sa kanyang mga polisiya. Pero ngayon mga kababayan, nung siya ay naging senador, tila na bulok ang utak. Ito pong sinasabi ng mga tao. Pakinggan nyo po. Yung mga organizer ng ANC, imumudmud mo. Sa akin ka pa lamang hindi na kita atrasan Puro ka lang yabang Erwin Tulfo. Kaya nagagalit sa iyo si Bin Tulfo dahil sa kayabangan mo. Sa tingin mo ikaw atrasan ko, tarantado ka. Ayan mga kababayan, sinasabi ni Kuya, kung totoo man na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, tila hindi maganda itong kanyang sinabi kung totoo man mga kababayan. Kasi hinahanap ko sa kanyang official FB account, wala akong makita. Di ko lang alam kung totoo ito kasi nagbabiral na talaga at marami nang lumalabas sa video na binabati ko si Erwin Tulfo. Lumabas din ng kasaysayan at bumalik tanaw yung mga kababayan natin, yung kayabangan ng kanyang kuya na si Ramon Tulfo na nagka-black eye ang mata na nabugbog ni Raymart Santiago. Kay Raymart Santiago pa lang ay hindi na umobra at nagkadapa-dapa at nagkabugbog-bugbugan ang pagmumuka ng kanyang kuya. At si Erwin Tulfo inuulit ang kasaysayan. Kung ito man ay totoo, nakikita niyo naman sa kanyang mga pahayag, parang hindi gawain ng isang matinong politiko yung kanyang mga winiwika sa Senado. Feeling niya mga kababayan, nasa media pa siya o komentarista sa isang programa na hindi niya iniisip kung ano man ang kanyang mga bibitawan, maganda ba ito o hindi. Mga kababayan, maganda ba ito na pagsalitaan ni Senador Erwin Tulfo na ang ginawang rally o pagtitipon upang ipahayag ang katarungan at katwiran na dinaluhan ng maraming kapatiran, isa po tayo sa mga nakipagkaisa? Tama ba ito na ingungod-ngod ang mga organizer ng Iglesia ni Cristo at sa harapan ng mga membro? Ay nako, Erwin Tulfo, mag-isip-isip po kayo. Tila hindi maganda ang inyong mga gawain. Panoorin pa natin paano nagngit-ngit sa galit si Kuya. Kung makapagsalita ka ng ganyan, gago ka, hindi lang ikaw ang matapang. Kaya nga sabi ko ng mga nakaraan ng content ko, kung gusto mong maghamon, maghamon ka sa labas at papalagan kita. Akala mo kung magsalita kayo, akala mo ikaw ay nasa radyo pa. Senador ka na tapos ganyan ang ugali mo. Siraulong senador na to Kita nyo mga kababayan, tama ito. Senador na po kayo, Erwin Tulfo. Hindi na po kayo komentarista, hindi na po kayo vlogger. Isa na po kayong senador.
Kaya pala yung mga sinasabi nyo, sometimes we have to bend the law. Kasi sinasabi mo pa, kung merong nakalista sa Cabral Files at nakita ang pangalan mo, magre-resign ka. Totoo ba yan? Bakit si Cabral Files ang hinahabol mo, wala na yun? Malamang pinabura mo na yan. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Dito, kung totoo man na sinabi mo na ingungud-ngud mo ang mga organizer na rally na isinagawa ng kapatiran, maling-mali ka dyan, Erwin Tulfo. Kaya nagagalit ang tao sa iyo at tila hindi ka na nirerespeto dahil sa magaspang na pag-uugali mo at magaspang na mga salitain mo. Kaya hindi magawang irespeto ang isang Erwin Tulfo, gaya din ng kuya mo, na magaling lang sa mga kwento, mga chismisan, kabit ni Kapitan, kabit ni Seaman, kabit ni Mayor, kabit ni Gobernador, kinutungan ng isang traffic enforcer, inabangan nung isang rider. Diyan lang kayo magagaling sa mga agawan ng mga lupa. Kayong mga Tulfo, dati hinahangaan kayo ng taong bayan. Halos halos sambahin kayo ng mga tao dahil ginagalang kayo dahil sa ginagawa nyo noon na pagtulong kuno sa mga tao. Kaya kayo gumagawa pala ng ganyan dahil kumikita kayo ng milyon-milyon sa inyong mga content. Pero dito sumablay ka kung totoo man ha, kasi hindi ko makonfirma kung totoo itong sinasabi ni Kuya. Talagang mauulit-ulit. Sige nga, pag nagkaroon ulit ng rally, aantayin kita dun sa rally. Doon ako pupesto dun sa main tablado ng organizer. Pumunta ka ron ha. Pag magkaroon ulit ng rally, subukan ko kung talagang pupunta ka doon. Ikaw ang ingungur-ngur kung animal ka. Kaya nawawalan kami ng paggalang sa iyo. Akala mo kung sino ka Kaya napapahiya yung kapatid mo na si Bintol po dahil sa kabuangan mo Wala namang kakwenta-kwenta pinagsasabi mo. Senador ka, sasabihin mo. Pag magrarally pang ANC, yung mga organizer, ingungur-ngur mo yung mukha mong ingungur-ngur ko sa entablado. Alam mo yung mga organizer namin doon, yung mga ministro nando doon, higit pa ang tungkulin nila kumpara sa'yo. Demonyo ka. Kaya hindi kayo ginagalang ng mga Pilipino dahil sa kayabangan mo. Puro lang naman kayo yabang, wala naman kayo ginagawa. Patunayan mo kung kaya mo. Mag-pronounce ka. Magsalita ka dyan kahit dyan sa Senado, magsalita ka. Kung sinong lalaban sa'yo, ako unang-unang kukol sa paghahamon mo, Erwin Tulfo. Tarantado ka Ay ako, malapit lang ako dyan sa Senado at ako'y lagi nasa Manila. Huwag mo akong pinagtatartado, putang. Nakakabuwang ka Puro ka lang kayabangan. Ayan mga kababayan ko, galit na galit si Kuyang. Kahit sino mga kababayan, kung totoo man na sinabi ni Erwin Tulfo ito, isang kalapastanganan po ito mga kababayan. Hindi naman siya inaano. Kaya nawawala ng paggalang ang taong bayan sa isang senador na Erwin Tulfo dahil tila hindi na maganda ang pag-iisip nito mga kababayan. Eto pa, pakinggan nyo pa yung mga banat po na lumalabas sa social media. Kita nyo po mga kababayan. Ayan kita nyo po yan. Yung kapag inulit pa ng INC, ng Iglesia ni Cristo ang rally nila, talagang malilintikan na kayo sa akin. Akala mo sinong Poncio Pilato. Akala mo kung sinong siga sa kanto. Akala mo Ben Tulfo na uupakan yung siga na hindi maawat ni kagawad ni kapitan na nagwawala sa kanto. May binugbog na PWD. Ito mga Tulfo, susugod na para tutulungan yung tao. Pero hindi ganun mga kababayan. Ngayon, baliktad na. Kita nyo pa yung mga banat po ng mga tao dito. Talagang binabanatan po si Erwin Tulfo dito. News, Erwin Tulfo. Breaking news. Erwin Tulfo nagsalita na about sa rally sa INC. Sabi niya, kapag inulit
pa ng INC ang rally nila, talagang malilintikan na kayo sa akin. Maniwala kayo. Ako mismo ang pupunta dyan sa lugar ninyo at imumudmud ko ang pagmumukha ng mga organizer sa harap ng kanilang mga miyembro. So, lo nimo Erwin Tulfo, mayra ka sa istorya. Naipikat hadlok man ka na maimbestigahan na inyong flood control. Mao nang inyong padakop si Marcolita. Nya, karon kung magrally na po balik ng INC, bantay di ka mo adto ha. Kita nyo mga kababayan, nako paano pag nagkaroon ng dabiguan mga kababayan? Ito pa. Check po natin. Ang dami pong post dito mga kababayan. Ito pa. Kita nyo po. Talagang binabanatan po si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, kapag inulit pa ng ngayon, nako, yari na mga kanetizen. Tignan natin. Marami to mga kababayan. Sabi nga nung general po ito, hindi kayang i-disperse ang malaking pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan inamin po ni NCRPO Chief. Hindi kayang i-disperse ang malaking pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Inamin ni Philippine General Anthony Aberin na sa kasalukuyan ay hindi pa posible ang pagdidisperse sa libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon sa EDSA People Power Monument. Sa halip na ang agarang dispersal, inuna ng PNP ang kaligtasan ng pagmamanage ng trapiko. Basically, ang mga ganito, dinidisperse kasi walang permit. But looking to it, paano natin i-disperse ito kung ganyan sila karami? Naku po mga kababayan ko. Marami. Ito, tingnan nyo po. Totoo ba ito? Totoo ba yung sinasabi mo na kapag gumawa pa ng rally ulit ang INC ay malilintikan na ninyo at kayo mismo ang pupunta doon sa lugar kung saan sasagawa ang rally at imumudmud ang pagmumukha ng Grabe, no? Kung totoo man, no? Oh my God. Oh my God, damn it. Gawin mo lang yan. Gawin mo yan. Subukan mo, Tulfo. Subukan mo. Ayan. Subukan mo lang. Sabi ko sa iyo, Erwin Tulfo Natatawa ko sa kahambugan mong hayop ka. Naku po. Nagnanakaw ka pa ng pera. Naku po. At nagsisinungaling ka pa. Ngayon, Naku. gagawin mo pang kabastusan at kahayupan. Gawin mo yan. Gawin mo yan sa Iglesia ni Cristo. Makatikim ka. Naku Hindi po. mo pa alam. Hindi mo pa alam ang gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay sumusunod, maayos, nagrarally. Totoo. Dahil sa mga pinagagawa ng gobyerno ngayon na hindi na po makatao at hindi na po makatarungan. Pero sa kabila ng lahat ay gumawa pa kayo ng ingay. Gumawa pa kayo ng kumbaga against kayo sa mga ginagawa ng pagrarally. Ayan mga kababayan, alam nyo si Erwin Tulfo, hindi kasi natin alam mga kababayan kung legit po ito kung sakali na totoo ito, Erwin Tulfo, senador, tila wala ka na talaga sa tamang pag-iisip. Hindi ka inaano ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at payapa silang nagdaos ng isinagawang pagtitipon para isigaw ang katwiran at katotohanan. Isipin mo naman, Erwin Tulfo, tuplok, bendalo ka, nung kaya ka binabansagan na bendalo at hindi ka na nire-respeto, dahil nga dito, yung flood control issue, bumandera ang pangalan mo, tila ayaw mong pag-usapan ang flood control issue na pinapasabog ng mga Marines na sinasabi mo sila ay gumagawa ng chismis at tila gagawing chismisan lang ang Senado. Kaya hindi ka interesado na ipatawag sila. Pero pag si Marcoleta ang mag-iimbestiga, talagang magigisa ka. Kaya yun, ayaw mo kasi isa ka sa mga dawit. Kayo ni Tito Soto. Kayo nila
Pastor Villanueva at ilan pang mga opisyal na matataas dyan. At ganun din ang sinabi ni Tambaluslos. Umamin na siya na bakit siya lang ang gagawing sangkalan. Di ba mga kababayan? At sinabi na rin ni Boying dito na the masters of plunderer, si Tambaluslos. Pero anong ginawa kay Marcoleta? Siya ang inunang pinaresto at pinakulong. Kaya ngayon si Marcoleta, sa sama ng loob na sa ospital. Nagkaroon ng komplikasyon ng kanyang kalusugan. Nahihirapan huminga. Tapos ngayon, ito, pasabog ni Erwin Tulfo. Tingnan nyo po mga kabamay. Meron siyang hamon dito eh. May hamon si Erwin Tulfo dito. Pakinggan nyo po ito mga kababayan. Ito po si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo po ito. Ayan, merong sinasabi si Erwin Tulfo dito. Tingnan nyo, may hamon po siya. Ito na lang po, diretsahan tayo. O, tignan nyo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Leviste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. O, kita nyo. Tingnan po sa Senado, May hamon na. yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo kita nyo. na may sabit sa flood control, magre-resign po ako Wow. immediately. I will resign. I will Wow. conduct a press conference. I said I resign. Wow. Because I lied. Ang because I tapo. have a flood control project. Wala po ni Cinco akong nakuha. Simula na maging congressman ako hanggang ngayon, wala po akong natanggap na pondo para sa flood control o farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung meron po kayo makitang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Files o DPWH, o meron magturo sa akin na kayo na public works o district engineer, regional director o contractor, dalhin niyo po at magre-resign po ako. Ayan, mga kababayan ko, ang hamon ni Erwin Tulfo. Magre-resign daw siya pag nakita sa listahan ni Cabral Files ang kanyang pangalan. Pero bakit tila ayaw mong makaharap yung 18 sundalong Marines? Kasi nga yung pangalan mo bumabandera. Ayon po sa mga video, alam ang tirahan, address mo at numero ng bahay mo. May mga picture, may mga video. Inilarawan ng mga sundalong ito kung saan nakaparking yung kotse mo. Tapos ngayon, nahahamunin mo. Na kung makita nyo ang pangalan ko sa Cabral Files na Erwin Tuplok, nakatanggap ng pera, magre-resign ako. Wow, ang galing mga kababayan ko. So makikita nyo mga kababayan, talagang tila hindi na pinapaniwalaan itong si Erwin Tulfo. Talagang binatikos po ng binatikos ng mga kababayan natin. O, kita nyo pa ito. Meron pa to. O, tignan nyo mga kababayan. May notes sa binabasa si Erwin Tulfo. Tignan nyo ha. Could he please clarify what specific notes he was referring to? Who prepared those notes? When were they prepared? Wow, ang galing! And were they made before, during, or after the events he have testified about? And also, these notes, nabigyan po ba ang defense ng Capitol? Was this submitted as part of the evidence also, Mr. Presiding Officer? Additionally, the question is, was he relying on these notes to refresh his recollection while giving his testimony today? So, Witness will please answer the question of Senator Judge Erwin Tulfo. This is my investigator's notes, which I made during the time of investigation, sir. my next question would be, was this also presented, since notes niyo po ito, pinagbabasihan niyo po yung mga testimonya niyo rito, sinabit niyo rin po ba ito as an evidence so that mare-refer din po ang defense, Mr. Witness? Yung content po ng affidavit, nung notes ko is nandun na po sa affidavit of investigation, sir. Ayan mga kababayan ko, tignan nyo po.
Akala ko kung sinong galing-galingan itong si Erwin Tuplok, mga kababayan. O, pakinggan natin ang pahayag ng Net25. Ito po. Pakinggan po natin. Pakinggan natin ang pahayag ng Net25. Ano ang masasabi ng Net25 dito? Meron ba silang mababanggit? O, tignan natin mga kababayan ko ha. Para malaman natin kung merong pahayag ang Net25 dito. Ito po mga kababayan. Tiyagain lang po natin para malaman natin kung ano po ang sinasabi ng Net25. Ito po mga kababayan ko. Pakinggan po natin. Ano ang masasabi ng Net25 sa sinabi ni Erwin Tulfo? Meron ba silang pahayag dito? Ito po. Tingnan natin kung meron. Panoorin nyo. Yan ang kapuna-puna sa social media, Jen. Para sa mga karaniwang tao, normal na nanonood, na mayroong mga biases, tama lang naman kasi wala tayong magagawa. Opinion nila yun. Totoo yan. Ano? Pero, kapag ka media organization na, Jen, Nakagaya natin. at ang binabalita mo, balita na, ha? Oo. At ang binalita mo ay halatang-halata naman na lagi na lang kakapit doon sa... Lumamang si ganito. Oo, Ano? Iba yun. At nalamangan si ganito. Ay, yun ang hindi na sakop nung ano. Kasi, may opinionated na yung balita nila, mga kababayan. Tayo po ay news presenter lang tayo. Tayo wala tayong sinasabing Opo. kung sino lang. Sinasabi lang natin ang mga nangyari, di ba? Yes, opo. At kung may naalalaman tayo na mukhang mali, sinasabi rin natin. Halimbawa, kahapon, Jen, ang nag-o-object ay itong si Depense, di ba? Ano Yes. pangalan ng abogado na yan? Si... Yung nakabarong na... Kasi labanan ito ngayon ng nakabarong tsaka naka-Amerikano. Ang puna ng iba doon kahapon, puro object, puro object. Puro object, wala ka namang gagawin dyan. Puro object, yan lang bang gawain ng ano? Tapos sabi, lamang na lamang siya kasi puro sustain eh. Pumanigaan niya si yung presiding officer, puro sustain. Yan. Kaya ako, iiling-ilingan ko kahapon eh. Sabi ko, mga, sa bagay, ewan ko pati abogado ganun eh, ha? Oo nga. Sabi ko, hindi kaya sila nakakapanood ng totoong, hindi pa kayo nanonood ng legal, hindi nyo na ba Yung talagang hihiring sa korte, kahit no? yung sa TV dyan. Yeah, bagay, Kahit yung si Better Call Saul, si Saul Goodman, yung attorney ni Peter, Mr. White, Walter White. Si attorney Amado Virgil Ligutan pala Ayan yung naka-Amerikana. Naka-Amerikana. Yung tinatanong ko, yung nakabarong sa panig ng depensa. Kasi kahapon, nasabi nila, ang galing-galing ng attorney Ligutan. Si puro object lang ang alam eh, ha? Puro object. Kaya nga ho, ganun eh. Kasi ang nagtatanong pa ay yung prosecutor. Yeah. Ayan mga kababayan ko. Hindi natin ma-confirm mga kababayan kung totoo ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Pero kung totoo, kung sakali, mali ka dyan Erwin Tulfo. Kung magagawi po ako sa Senado, itatanong natin ng personal si Senador Erwin Tulfo kung totoong binanggit niya ito. Hindi ko kasi makita yung original na post mga kababayan. 'Di ba? Yan po ang hinahanap po ng depensa para makita kung totoo talaga na may sinasabi na pagbabanta kay BBM. Yun ang hinahanap ng depensa. Yung witness nila mga kababayan, parang peking-peke na tila scripted ito. Kaya binanatan po sa social media na pati itong si Amado Ligutan, nalagot. Parang itong Agent X44 na di mo alam kung totoo ang sinasabi. Kaya mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo kay Erwin Tulfo? Kung totoo ang kanyang sinabi, nararapat ba yun? I-share at i-like ang video ito mga kababayan. At kung mabibigyan tayo ng panahon na makapunta sa impeachment ni Sara Duterte, magandang simulain ito para history na isang The Wonders Philippines ay makapag-cover dyan. Okay po, at shoutout po sa mga kababayan natin kay Ma'am Mirna Aura. Nag-donate po siya ng 320 yen. Salamat po. At kay JJ, yan. Mirna Aura, JJ,
Gasper Beltran, salamat po kasi laging nagpa-pop up eh. Ako nang mag-follow sa iyo, good job. Matt Nathan Kabang, i-follow nyo po yung FB page ko mga kababayan kasi yon lahat BBM loyalist yung mga ano ko. Dati nung campaign, ina-unfollow ako sana bigyan nyo ako ng pagkakataon para i-follow nyo po ako. Arnie Balaba, hello, always support Inday Sara kami. Gregorio Jimenez, mabuhay ka Marcoleta, ayan. Sinasabi. Kaya mga kababayan ko, salamat sa inyong lahat. Sana po i-like at i-share yung video ito at ipakalat nyo po sa lahat ng mga social media group para malaman natin kung totoo talaga itong si Erwin Tulfo, okay? Kung ano yung mga sinaban niya laban po sa INC rally at mga organizer na ingungud-gud daw, di umano. Okay po? Mabuhay, salamat.